Okay, Matthew chapter 28 verse 19, according to the scripture saith, Go you therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Pakiulit man di ko na nato yung and lo, I am with you always. Karena tayo na dungo man nagparaburo na Diyos, nabasa na God, naging sa ngayon kami, pangatawan, iti may kaskasaba, karating aldaw, dawato ko God, nga bendisyunam, kaya sa Diyo God, dating ati makdara nga adipin mo, sika ka Diyo God, ti mga nointar, lanaan mo God, dating nga bibig ko, tapos sa Diyo God, may bkas ko anay, dagiti pagayatam para ti tumungkal may isa. Amin dagiti daw in Jesus name. Amen. Pagpantay man tayo po kabsat. And nawaya tayo nga tumugaw. Amin. So dito yung nga tema kakabsat, kaya't kung ibalikas kada kayo, iti pagsasao nga kuna na to, I am with you always. So, di ba mayat ka din gan kakabsat. Di ba napakagandang pakinggan mga kapatid na ang Diyos ay lagi nating kasama. I am with you always. Ngunit dito mga kapatid ay sinabi, I am with you always. Sa lahat ng iyong daraanan. At sa Tagalog naman mga kapatid ay sinasabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyong palagi. So, God is always here with us, mga kapatid. But, first of all, mga kapatid, pansinin ninyo ang sinasabi doon sa unang kataga. Na ang sinasabi dito mga kapatid, na kinakailangan nga na tayo ay magsiyaon at ipangaral ang kanyang salita at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. So it means mga kapatid, we need to evangelize the Word of God that we can sure God is with us. Don't assume that God is in you if you don't know how to share His Word. Amen ba? Oh, wala nang sumagot mga kapatid Amen ba? Praise God. So sabi dito mga kapatid, kinakailangan pala na ating i-share ang salita ng Diyos. To make it sure mga kapatid na kasama natin palagi ang Diyos. Because the Word of God, mga kapatid, He's God. Diba? Ang kanyang salita mga kapatid, according to John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya pag lagi mo isinishare ang salita ng Diyos, kasama mo ang Diyos. And Matthew chapter 28 verse 10, if I'm not mistaken mga kapatid, sinasabi doon, Matthew chapter 10 verse 28 rather, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan sapagkat hindi nila kayang patayin ang katawan at ang kaluluwa. Kasi Ilocano, haan yung pagbungan, ti mong papatay, ti bagi, taan na mabalin na papatayin, ti kararoa. Ngayon, ti kiti pagbungam, ti mabalin na mapapatay, tabagim, kaya ti kararoa, ija, impierno. Kaya kurana pwede yung absat, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation
Amen. Ito ay kapangyarihan para magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Hello? So, to make it short, mga kapatid, gusto ko lang iparating sa inyo. Gusto mo bang laging kasama ang Diyos? Alam niyo mga kapatid, hindi ko naman talaga ninanais na sumikat sa tinatawag natin na social media. Hindi ibig sabihin bakit na lagi ako nagpo-post doon ay gusto kong sumikat. Ang gusto kong sumikat, mga kapatid, yung salita ng Diyos. Gusto kong may parating sa lahat ng mga tao, mga kapatid, lahat ng nakapapanood, lahat ng nakakarinig, mga kapatid, na mahalaga ang bawat isa sa atin. At gusto ko rin, mga kapatid, na lagi kong kasama ang Diyos. Lahat naman siguro tayo dito, mga kapatid, na may mga tamang edad na ay may mga Facebook account. Ang iba nga dyan, mayroon pang YouTube. Mayroon Instagram. May TikTok, mga kapatid. Ano pa ba yung mga ibang social media na pinapasok-pasukan ng mga tao? Twitter. Lahat ng yan, mga pwede naman tayo mag-share ng salita ng Diyos dyan. Di ba? Dahil nga ang pag-i-evangelize, ang pag-share ng salita ng Panginoon, ito po ay nangangahulugan na kasama mo ang Diyos. According to the scripture, mga kapatid, from the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kaya kung lagi mong binibigkas ang salita ng Panginoon, para mong ipinapahiwatig o ipinapahiwatig mo na kasama mo ang Diyos. Siya ay nasa iyo. Kaya pag lagi mong sinishare ang salita ng Panginoon, and you know, nakasama mo ang Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, don't be afraid. Huwag kang matakot. At sabi pa ron, if God is with us, who can be against us? So kung gusto mong laging kasama ang Diyos, don't ever, mga kapatid, forget to share His word. Hello? Amen ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, na sabi nga ng mga nababasa ko sa Facebook, mga kapatid, mahirap talaga ang mag-viral ang salita ng Panginoon. Meron nga akong isang nakausap, mga kapatid, Sabi niya, pag puro kalokohan, viral ka agad. Pero pag patungkol sa kalooban ng Diyos, hindi nagbabiral. I-share mo ang kabutihan ng Diyos, hindi yan magbabiral. Pero i-share mo yung kalokohan ng tao, magbabiral yan. Lalong-lalo na kung yung buhay ng iba. Sisiraan mo yung buhay ng iba, viral yan. Bakit? Kaya nakakalungkot, mga kapatid, isipin na ganyan ang tao. Kahit hindi sa social media di ba? Kapag makipagkwentuhan ka sa nag-iipong mga tao, ang pagkukwentuhan nyo ay buhay ng iba, makikinig sila sa'yo. Lalo kung marami kang alam na sikreto ng tao, maraming makikinig sa'yo. Pero, pag dun sa nag-iipong mga tao, i-share mo ang salita ng Panginoon, mapapansin mo, kanya-kanya silang topic, tapos isa-isa mawawala, mauubos. Nasubukan ko yan, mga kapatid. May napuntahan ako isang lugar. At napagkwentuhan namin, napag-usapan namin, mga kapatid, patungkol sa basketball. Grabe! Ang ganda ng kanilang response. Tapos, nalipat yung usapan namin, mga kapatid, dun sa buhay ng iba. At grabe sila magkwento, mga kapatid. Talagang bangkang-bangka. At nung ipinasok ko, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ayun na.
Matirang matibay. Hello. Ganyan ang buhay mga kapatid. Bakit ayaw nilang pag-usapan ang buhay ng Diyos? Dahil sila mismo ay wala silang alam sa kalooban ng Diyos sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin. Ang naitanim sa kanilang isipan mga kapatid, pagpastungkol sa salita ng Diyos, ang unang tumatakbo sa kanila, alam niyo kung ano? Ire-recruit ako nito. Ewan ko, bakit ganun ang mga tumatakbo sa isip nila? Mayroon silang term na sinasabi doon eh. Hindi ire-recruit. May term silang ginagamit mga kapatid, pero parang ganun ang kahulugan. Kaya mga kapatid, sa pagsishare ng salita ng Panginoon, alam niyo ba kung ano ang number 1 na iingatan natin mga kapatid? Hindi, huwag niyong ingatan yung mga nagtatanong. Ang ingatan niyo doon, yung mga tumatanong. Hello? Kasi yung mga nagtatanong mga kapatid, gusto nilang malaman yung katotohanan na kalooban ng Diyos. At yung mga tumatanong mga kapatid, sila yung mga tao na susubukan lang nila yung karunungan mo. Kaya kinakailangan maging aware naman tayo patungkol sa pagsishare ng salita ng Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, hello? Kaya minsan mga kapatid ay nagbabantay talaga ako sa mga tanong. Kung out of the topic, mga kapatid, hindi ko talaga sinasagot. Hello? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise God. Talagang mainit ang panahon mga kapatid. May electric pa na nga ako rito eh. Pinagpapawisan pa ako. So sabi dito mga kapatid, teaching them to observe all things. Kaya sa oras na ito mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo na kinakailangan yung obserbahan mga kapatid kung sino ba talaga ang kinakailangan nating bahagyan ng salita ng Panginoon. Amen. Sa social media mga kapatid, huwag tayong matakot doon kasi yung mga hindi talaga nakikinig sa salita ng Panginoon, nag-scroll up na kaagad yun. Di ba? Alam niyo ba sinasabi ng Bible mga kapatid patungkol sa mga ganyang bagay? Di ba sinabi doon? Huwag niyong ibigay ang perlas sa baboy. O kaya sa aso. Kaya sa pag-share po ng salita ng Panginoon mga kapatid, sa akin talaga hindi talaga ako nag-share kaagad-agad eh. Lalo-lalo sa mga taong hindi naman interesado. Kasi magsasayang ka lang ng pagod. At meron naman ako nasubukan mga kapatid na binaibusadihan noon. Interesado naman siya, pero napipigilan na dumalo. Kasi daw, mga kapatid, baka maputol yung grocery niya. Hello? Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang pag-evangelize, ang pagsishare ng salita ng Panginoon, ito po ay isang epektibong bagay mga kapatid upang lagi mong makasama ang Diyos. Hello? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Praise God. Tuloy po tayo. Alam niyo po mga kapatid, praise God. Sige, ano niyo muna yan. Okay. So sabi nito, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So ito po ang kagandahan mga kapatid. Alam natin na ang mundong ginagalawan natin mga kapatid ay may hangganan nito. Maging ang buhay natin mga kapatid may hangganan. Pero nangako, may salita ang Diyos sa atin mga kapatid na sinabi doon, heaven and earth shall pass away, behold, my word is not shall pass away.
ang salita ng Diyos ay hindi mawawala mga kapatid, mananatili ito. Kaya kinakailangan mga kapatid na meron tayong pagbubulay, meron tayong pag-aaral mga kapatid at pag-uunawa sa kanyang mga salita. Nasubukan nyo na bang nag-share ng salita ng Diyos sa inyong kausap? Nasubukan nyo na bang nabanggit ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Alam nyo ba mga kapatid, meron isang kwento, na isang kwento mga kapatid, na isang bata. He is only a 5 years old kid, mga kapatid. At sa oras na yun ay pinangaral ng kanilang maharal na kinakailangan daw nilang i-share ang pag-ibig ng Diyos. At sa hapon na yun, nagkaroon sila ng Thanksgiving. At alam nyo ba mga kapatid, dahil sa Thanksgiving yon, may mga talaga doon mga kapatid, yung tinatawag na pag-share ng salita ng Panginoon. At itong 5 years old na to mga kapatid, ay meron siyang nilapitan na babae na gusto lang magpakamatay that time. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Inabutan niya ng trucks at sinabi niya, Jesus loves you. At yung babae na yung mga natauhan. At nakita niya doon sa likod mga kapatid, merong address ng church. At nagsimba siya kinalingguhan. At alam niyo ba mga nag-testimony siya. At ang sabi ng babae na yon, alam niyo ba mga kapatid, na sa araw na yon, ay paakyat na ako papuntang building. Magpapakamatay na sana ako. Dahil ramdam ko na walang nagmamahal sa akin. In other words, mga kapatid, depressed siya. Depressed yung babae na yon. At sabi niya, may lumapit sa aking maliit na bata. Ayun o, siya yun, sabi niya mga kapatid. 5 years old. At nung may binigay siya sa akin na papel, at sinabi niya, mahal ako ni Jesucristo. Biruin niyo mga kapatid, a simple word, nakapag-encourage. Kaya, ang evangelism mga kapatid, ang pag-share ng pag-ibig ng Diyos ay hindi po yan mawawalang kabuluhan. Basta willing yung puso natin magpagamit mga kapatid, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan, ng milagro mga kapatid, o kaya ng kaligtasan sa bawat tao na masasyaran natin ang salita ng Panginoon. Minsan kasi mga kapatid sa atin, sinasabi natin, ano ba kaya ang sasabihin ko? Hindi naman ako marunong magsalita. Hindi naman ako marunong mangaral. Wala pa ako gaano maraming memory verse. Hello? Hirap pa ako mag-recite ng Jesus wept. Yan kasi yung sumisira sa atin minsan. Kaya hindi natin nagagawa mga kapatid ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Nauunahan tayo ng takot na wala naman dapat ikatakot. Hello? Kaya mga kapatid, pansinin nyo mga kapatid, yung bata na yon, he is a willing na magpagamit sa Panginoon. Ginamit siya ng Diyos on that time. At sa gawain na yun mga kapatid, maraming na-encourage na mag-evangelism. Alam niyo ba kung sabi nila, kaya nga ng 5 years old, ako pa kaya? Pero sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi ko lang alam mga kung epektibo pa yung Jesus loves you. Pero malay nyo, di ba? Meron nga tayo mga kapatid, kapatiran. Hello? Meron tayong kapatiran sa Bisaya mga kapatid. Merong, tawag nito, merong event sa lugar na yon. At nag-evangelism siya mga kapatid. At ang taong ito, hello? Alam niyo ba yung taong ito, hindi siya graduate ng elementary. Kasi minsan yun ang sumisira sa loob natin, di ba? Wala akong pinag-aralan eh. At alam niyo ba mga kapatid kung sino ang kanyang binahagian? Sangguniang Bayan. Board member mga kapatid. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Sir,
Mr. Board. Binigay yung trucks mga kapatid. Sigurado ka bang ligtas ka na? Hindi siya graduate elementary. Sigurado bang ligtas ka na? Sabi niya to sa board. Sa board member. Tinatawag natin Sangguniang Bayan. At rinicite niya lang mga kapatid yung Mark chapter 16 verse 16. At sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya, parurusahan. At alam niyo ba yung board na yung Sangguniang Bayan na yung mga kapatid na pinag-aralan nung hindi pa nakatapos ng elementary? Pagdating daw ng gabi, hindi na siya makatulog. Hello? Hindi na siya makatulog. Yung board member na yung hindi makatulog. Kakaisip doon sa sinabi nung tao na yon, nung kapatiran na yung mga kapatid. At nung tinignan niya yung kanyang trucks, mga kapatid, na ibinigay sa kanya, nakita niya yung address ng church at number ng pastor. Biruin niyo mga kapatid, gabing-gabi. Tinawagan niya yung pastor. Sabi niya, pastor, may nagbigay sa akin ng trucks ninyo. Itong flyers ninyo. Ang sabi pa nga, flyers. May nagbigay sa akin ng flyers ninyo. Gusto kong magpabautismo. Imagine nyo mga kapatid, isang verse lang ginamit, may naligtas. Kaya iba yung pagkilos ng Panginoon kung willing kang magpagamit. Hello? Kaya we need the willingness of our heart, mga kapatid, ng paggamit sa Diyos. Lalong-lalo sa pag-evangelize ng kanyang salita. Huwag tayong maunahan ng takot o hiya. Yung matataas na tao na yan, mga kapatid, kailangan nila ng kaligtasan. Kung hindi ikaw, sino? Kung sasabihin mo hindi mo kaya, kung sasabihin mo na mataas at mababa ka, may mga sinabi na akong example na kaya nilang ginawa. Ikaw, pastor, sino pinakamataas na pangaralan mo? Ang pinakamataas lang naman mga kapatid na nasyaran ko ng salita ng Panginoon ay dating judge. Di ba, mama? Illuminati Ines. Kilala niyo siguro yung mga kapatid, taga rin sa Sinait. Nasyaran ko siya ng salita ng Panginoon at na-invite ko pa siya na ang anniversary namin noon. Sa highway pa tayo ng mga kapatid. Imagine that. Hindi ako natakot. Basta bigyan lang ako ng pagkakataon. May mga engineer pa nga mga kapatid eh. Kapitan. Mga Sanggunian mga kapatid, nasishare natin salita ng Panginoon. Ano lang naman ba ako mga kapatid? Di ba? High school graduate lang naman ako. Pero hindi po yun eh. Tingnan nyo nga si Pedro mga kapatid. Di ba? Mangingisda lang naman yun Hindi naman nakapag-aral si Pedro. Pero napangaralan niya mga kapatid, mga Pariseo. Hello? Mga Pariseo doon mga kapatid, katumbas doon mga Senado. Mga ruler yun mga kapatid, mga matataas na leader. Kaya mga kapatid, ang isang susi para magkaroon tayo ng tapang at lakas ng loob na mag-share ng salita ng Diyos ay nakasulat sa Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses. Hello? Magiging witness ka. Kaya ginagamit ng iba mga kapatid, mag-witness. Mag-share ng salita ng Diyos, magpatotoo ng salita ng Diyos. Hindi mo kinakailangan ipatotoo kung anong pangalan ng simbahan mo. Hindi mo kinakailangan ipatotoo kung ano ang naging buhay mo. Ang kinakailangan mo lang ipatotoo, ang buhay ng ating Panginoon. Ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa lahat ng tao. Hello? Minsan kasi nag-iisip tayo kung anong pangbungad nating salita, mga kapatid. At ganyan din ako nung una. Ano kaya magandang pangbungad na salita?
Kaya minsan mga kapatid, hindi ako makapag-share ng salita ng Panginoon o makapagbukas ng Bible study kung wala akong gagamiting tracks. Wala akong ganito. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Akong baba tayo sa Panginoon, hingi tayo ng tulong. At nung ginawa ko yun mga kapatid, Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon ng maraming Bible study. At meron pa nga akong Bible study noon mga kapatid. Isang lugar lang yun ha. Nasa 20 plus sila. Umaattend ng Bible study. Ilang pamilya yun mga kapatid. At may nabautismo na ako doon na 6 noon. Biruin niyo mga kapatid, kumikilos ang Diyos. Basta willing tayo magpagamit. At ang lugar na yung mga kapatid, bulubundukin pa yun. Bundok na bundok. Nagsasacrifice kami ni Mrs. mga kapatid, Bible study ang yung lugar na yon. At nagdadala pa kami ng tinapay doon mga kapatid. Kami pa nagdadala ng tinapay mga kapatid. Dahil ayaw ko lang na may masabi sila. Kasi nga nung una mga salita nila, ang church daw ay business. Kasi may mga background sila mga kapatid sa business na church. Kaya ang ginawa ko mga kapatid, ako mismo nagpapamerienda doon. Kami ni Mrs. At tignan nyo mga kapatid, nung umabot na kami ng 1 buwan nagpa-Bible study doon, dala kami ng tinapay sa kanila soft drinks. Di ba Mrs.? Di ba? Nangyari yun mga kapatid. Dahil ayaw ko nga na ma-open sila sa atin. Ayaw ko na mag-isip sila ng pangit sa atin. Ang gusto ko mga kapatid, parating sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Unang Bible study namin doon mga kapatid, wala kaming dala eh. Second na Bible study namin, nagdala ako eksakto kasi binilang ko sila noon, 12. Nagdala ako ng 12 na tinapay. Sabi nila, talaga to si Pastor, binilang kami ha. Yeah, pero, tingnan mo lang. Basta willing tayo magpagamit sa Diyos mga kapatid. Gagamitin at gagamitin tayo ng Diyos. At nagkaroon tayo ng magandang relationship doon mga kapatid. Kaya kung luluubin ng Panginoon, babalikan natin yun. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Kaya sa oras na ito mga kapatid, gusto kong iparating sa inyo na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi po ito optional. Hello? Makinig po tayo. Hindi po ito optional. Kung gaano ka-mandatory ang tithing mga kapatid, mas mandatory ito. Kaya sinasabi nyo, huwag ninyong kaliligtaan yung mas mainam. Hello? You are called. Tinawag ka ng Diyos para magligtas din ng iba. Hindi ka tinawag ng Diyos para umupo lang dyan, para butasin yung upuan sa kakaupo linggo-linggo. Tinawag ka ng Diyos para mayroon din maligtas na iba. Hello? Hindi naman po mahirap eh. Basta magkakaroon ka ng goal. Ito ang ibibigay kong goal sa bawat isang naririto. Isang kaluluwa sa isang taon. Bawat isa. Mahirap pa yun mga kapatid. Sa bawat isang naririto, isa lang ang isusulwin mo. Hello? Kaya ba? Sa buong isang taon, hanggang December mga kapatid, i-challenge ko lang kayo. Kasi sabi nga nila, kung walang goal, walang challenge, walang mangyayari. Dahil merong goal tayo, meron tayong challenge, may mangyayari. Kaya, simplihan lang natin ang goal. Simplihan lang natin ang challenge. Isa lang. Sa amin nila misis ko mga kapatid, dahil 7 kami, 14 yan, sigurado. May 7 rin. Tag-iisa nga eh. Di ba? Kailangan nila na mag-solwin. Kaya gawin natin yon. Challenge lang. Sa taong ito. Doon tayo sa reality. Hello? Even though, nandun sa dream natin mga kapatid yung 300 soul na yon, doon tayo sa reality. Di ba? Kahit sinasabi natin mga kapatid, sinasabi ng Bible mga kapatid na yung 12, nag-gain ng 12 hanggang sa abot sila ng 144. Pero sa ating mga kapatid,
Isa lang, bawat isa sa atin. Isa lang. Doon tayo sa reality, doon tayo sa kaya. Dahil sabi ko nga kanina mga kapatid, ang pagkatiwalaan sa maliit, pagkatiwalaan sa malaki. Amen ba? Praise God. So, sabi nito mga you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. Kaya kinakailangan natin mga kapatid magpakapuspos sa banal na Espiritu ng Diyos para magampanan natin ito. Kaya kung sino man ang unang pumasok sa mga isip ninyo mga kapatid, ngayon pa lang ipag-pray nyo na sila. At kung meron tayong masuluin na iba mga, bonus na yon. Bonus na, di ba? Bonus na yun kung may masuluin pa tayong iba. Kung sa mga ma-open natin Bible study ngayon mga kapatid, ay may tumanggap sa Panginoon, bonus na natin yun. Hello? Kaya, dapat magkaroon din kayo ng goal na magkaroon kayo ng sarili ninyong mga Bible study. Huwag kayo mag-alala mga kapatid dahil tutulungan ko naman kayo sa panalangin at sa pagtuturo. Hindi ko kayo pababayaan dahil yan po ang aking responsibilidad sa inyo. I-open nyo lang sa akin. Sabihin nyo lang mga kapatid. At pagtulong-tulungan natin yan sa panalangin. Amen ba? Habang lahat tayo mga kapatid tumatayo sa oras na ito, maaari bang damhin natin ang presensya ng Diyos? Hallelujah.